Hanap-hanapin ko yung children's choir at mamimiss ko yung atin pong children's choir ng TGIS. Birthday ko po ngayon. Para isang greetings na lang, siguro umawi tayo ng happy birthday. Para isang greetings na lang. Alam ko na gusto niyo akong batiin eh. Para sabay-sabay na yan. Happy pitch. Happy birthday to me. Happy birthday to you. 1, 2, ready, sing. Happy birthday. Maraming salamat po at kailangan ko po ang inyong panalangin siguro sa mga nakakalam kung ano ang aking magiging future nitong linggong ito at sasabihin ko rin naman sa inyo, humihingi po ako sa inyo ng panalangin. Pinagpapatuloy po natin ang aklat ng Daniel. Subalit sa pagkakataong ito, pagbigyan nyo naman ako na baguhin ng konti ang atin pong paksa. Hindi natin kukunin ngayon ang life of Daniel. Kung hindi, ang kukunin po natin ay ang 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Ipinost ko sa aking Facebook kanina ng aking kaarawan ang nakuha kong picture na ito, ang caption na ito na nakabase sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in your life. Sabi sa talata, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Pag-aralan po natin, the grace of God revealed. 2 Corinthians, ang buong passage po natin ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Grace, the grace of God revealed. Normally, kapag binabanggit natin ang grasya o biyaya, ang tinutukoy natin ay mga material na pagpapala ng Panginoong Diyos. Mga bagay na nakikita, mga bagay na tangible. Sabi nga natin, ang definition po natin ng grace, unmerited favor of God. Pero mayroong isang naglagay ng acrostic. Ang acrostic niya, grace, God's riches available at Christ's expense. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, nahayag yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ito'y tinanggap lang po natin. Recipient tayo. Hindi po tayo deserving sa biyaya ng Panginoon. Unmerited favor of God. Pero wag natin itong ilimit sa atin pong salvation. Wag po natin itong ilimit sa atin pong kaligtasan na ito ay tinutukoy lamang ang kaligtasan pagkatapos tapos na. Hindi. Ang paniwala ko po, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, then nagpapatuloy ito sa ating pong Christian life. Sabi ko nga, kapag nung nakaraang Friday, hindi po natin kayang mabuhay sa ating pong Christian life kung wala yung sustaining grace of God. Yung grasya ng ating pong Panginoong Diyos. Binabanggit sa 1 John chapter 1 verse 16, for of His fullness we have all received the grace upon grace. Grace upon grace. Doon tayo mabubuhay eh. Sa biyaya ng Diyos. Wala tayong pwede ipagmalaki sa ating pong Panginoon. Wala po tayo pwede ipagmayabang. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng tinatanggap po natin, ito'y kaloob at ito'y biyaya lamang ng ating Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered for a little while, God of all grace, so galing sa Diyos, yung biyaya, at nahayag sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pinatunayan ito ni Apostol Pablo na yung grasya ng Diyos ay hindi lamang pangkaligtasan, hindi lamang sa salvation, sapagkat nagkaroon siya ng karanasan. Sabing ganyan ito yung karanasan niya, ito yung context na pinag-aaralan po natin. Because of the surpassing greatness of the revelations for this reason, to keep me from exalting myself, there has been given to me a thorn in the flesh. Banggitin nga po natin, thorn in the flesh. Ibig sabihin nito, thorn in the flesh, nagkakaisa ang mga scholar na ang tinutukoy na thorn in the flesh, may sakit si Apostol Pablo. May sakit. Huwag na natin pag-usapan kung ano yung sakit. Marami mga speculation sa mga pero walang binigay ang Biblia. Kung mahalaga yung sakit ni Apostol Pablo, sana inilagay. Yun naman ang hindi nilagay. So, hindi mahalaga yun.
Ang mahalaga mga kapatid, yung grasya ng Diyos na nahayag despite nung suffering ni Apostol Pablo, despite nung kanya pong nararanasan sa kanya pong buhay. So ito yung naranasan niya. Huwag mo sabihin na kapag ka Kristyano ka, exempted ka sa sakit. Huwag mo sabihin na kapag ka Christian ka, kapag ka pastor ka, exempted ka sa karamdaman. Hindi ho. Nandun pa rin tayo. Subject pa rin po tayo sa law ng nature. Pinabayaan mo ang katawan mo eh. Law ng nature yan eh. Aanihin mo kung ano yung ihasik mo. Kapag ka naghasik ka ng sunog baga, edi sunog baga ka. Kapag ka naghasik ka ng putok-batok, edi putok-batok ka. Pag yun ang ano eh. Anihin mo eh. Alam po ninyo, kaya ko napili itong talatang ito, sa maraming sa inyo nakakaalam na, o hindi pa naman nakakaalam, last February, nag-consult ako sa isang cardiologist kasi nagkasunod-sunod yung patay eh. Sabi, kinabahan ako. Hindi totoo. November, may kakilala ako na matay sa aeroplano. First attack, patay. 50 o 49 yata. Pagkatapos, pagdating ng December, Romel, pagdating ng December, namatay Daniel Grimmer, yung church na sinusundan ng ating English worship. Nagse-seminar siya sa India. Inatake, patay. Kaya hindi ako nagpupunta sa India eh. So, pagdating, patay yun. Pagdating ng January, sabi gano'n, meron ako nabalitaan, pati kapatiran sa Al-Ain, inatake sa puso, buhay naman. Inatake, pagkatapos nagkaroon ng bypass surgery. Pagdating ng, siguro January, nag-overlap yun, meron naman taga Ruwais, repair naman ng valve. Kinabahan ako. Kasi meron na nararamdaman eh. Ang doktor ko, yung general practitioner. Kaya sabi sa akin noong kapatiran Tagalin, mag-consult ka ng cardiologist. Nag-consult ako ng cardiologist. Pagdating sa consult ng cardiologist, binigyan ako ng ECG. Pasa. Pagkatapos binigyan ako ng to the echo. Pasado. Walang depress ang muscle ng iyong puso. Sumunod, stress test. Pinatakbo ko sa treadmill. 5 minutes, hiningal ako. Shortness of breath. Pagkatapos sabi sa akin, pa-angiogram ka. Sabi ko, ano angiogram? Ganito gagawin. Sabi ko, sandali lang, wait. Sabi ko sa doktor. Umuwi ako. Pagkatapos ni-research ko, ako yung angiogram. Tinawagan ulit ako. Sabi ko, no, hindi ako magpapa-angiogram. Wala naman ako nararamdaman. Bigat. Sabi, mabigat ang puso o iba pang pain na nararamdaman. Wala. Lumipas ang 6 na buwan, hindi ko iniinda yun. Hindi nyo nararamdaman yun. Nagkakaroon ako ng shortness of breath kapag ka mayroong ginagawang strenuous activity. Pagdating ko galing Australia, wala akong magawa kundi magpa-check up dahil merong episode na halos hindi na ako makapanik ng hagdan. Hindi na ako makapanik sa bahay namin. Ganun uli. Yung simula ng ECG, simula ng to the echo, pagdating ng stress test, laglag ako. Wala akong magawa kundi magpa-angiogram. Na-trace po ako. Meron po akong 3 baradong ugat sa puso. Itong darating na Martes, operahan po ako ng bypass. Open heart surgery. Hindi ka exempted eh. Hindi ka exempted. Pero anong dahilan para malampasan mo yun? Alam ko marami, si Ate Ronnie, mayroong pinagdadaanan ding mabigat na karamdaman, elder ng church natin. Hindi po tayo exempted. Ang sinasabi lamang po natin, mga kapatid, yung grasya ng Diyos, nahahayag. Maging sa panahon ng sufferings ng kanyang mga anak. Maging sa panahon ng pinagdaraanan ng kanya pong mga anak. So, meron akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo base sa akin pong karanasan sa nararanasan ko ngayong grasya ng Panginoong Diyos sa akin pong buhay. The availability of the grace of God, the sufficiency of the grace of God, and the purpose of the grace of God. Tingnan po muna natin ang number 1. The availability of the grace of God. Yung unang sinabi rito ni Apostle Pablo, and
He has said to me, my grace is sufficient for you. Yun po ang kasunod niyan. Ang tanong ko sa inyo, mayroon ng grace o wala pa? And He has said to me. And He has said to me. Alam niyo, importante na mapag-aralan natin kung anong tense na ginamit dyan. Ang ginamit po dyan ay perfect tense, hindi past tense. Pag sinabi mong past tense, one time lang eh. One time event lang. Pero ang ginamit, perfect tense. Na anong ibig sabihin? Sa English, completed action in the past lang yun. Pero ito hindi. Hindi ibig sabihin ganun. Ang ibig sabihin ito, the basic thought of this perfect tense is that the progress of an action has been completed and the results of the action are continuing on. Nagpapatuloy. So tinanggap mo ang biyaya ng Panginoong Diyos kumpleto. The grace of God. Nasaan yun? Hindi dumarating yun sa panahon lang na pangangailangan mo. Nandyan na yun. Ipinonobite na sa'yo ng Panginoong Diyos yun. Yung grasya ng Panginoon. Kinakailangan mo na lang Kinakailangan mo na lang i-identify. Sa iba't ibang kaparaanan. Ako naniniwala na hindi lamang sa pamamagitan ng material na bagay Sa naranasan ko, mga kapatid, marami pinatunayan ng Panginoong Diyos sa karamdaman. Tungtong isang linggo nagdama bigat Pero, hindi mo makakayanin kung wala yung sustaining grace ng Panginoong Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng, okay, ando na tayo, Bible promises. Sabi nga ni Warren Wiersbe, instead of answering the question, ang ginawa ng Panginoong Diyos ay nagbigay ng pangako. Promise of God. Totoo yun. Naniniwala ako dun. Hindi naman natin Hindi kinakaila na yung grasya ng Panginoong Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Yun ay kiklaim mo. Pero pag tao ka, mga kapatid, pagka minsan, kinakabahan ka rin Ninenervyos ka rin, natatakot ka din. So, anong grasya ng Diyos? Sa paanong paraan nahayag ang grasya ng Panginoong Diyos? Sa aking karanasan. Ang nakita ko, mga kapatid, nagpo-provide ang Diyos ng mga tao para nang sa ganun gamitin niya upang i-comfort ka, upang i-counsel ka, upang i-encourage ka, upang palakasin ang loob mo. Maraming mga tao, simula nung malaman nila na ganito, Pastor, we are praying for you. Sarap pakinggan. Pastor, we love you. Pastor, we will wait for you. Aantayin ka namin. Maraming nagbibigay ng kalakasan ng loob sa'yo. At meron pa isang kapatid tumawag sa akin mula Canada. Dating nurse ng Burjil. At ang naging trabaho niya, kapag yung tinatawag nating inatake sa puso, pagkatapos operahan, siya yung nag-a-assist. Tinuruan ako, sabi, Pastor, makakatulong, galing Canada, makakatulong yung first breeding, ewan ko, basta medical term, ginawa ko, ginugil ko kung yung first, akala ko bulsa So, first breeding, ano ito? Yung 2 seconds na inhale, pagkatapos 4 seconds na para mailabas yung mga baga, yung hangin na nasa baga. Sabi ko ba, makakatulong to Kaya simula kanina, pinapractice ko na Magpapractice na ako Marami ang point ko, mga kapatid, gumagamit ang Diyos ng tao. Nang tingin ko, yun ang grace niya revealed. Andyan na. May pinadadala ang Diyos para i-comfort ka. At ang isang ipinadala ng Panginoong Diyos para palakasin ang loob ko, para i-comfort ako, ay yung aking pamilya. Lalo tigit sa lahat, yung aking minamahal na asawa. Alalang-alala siya sa aking kalalagayan. Sabi ko, minsan nagising ako, 4 madaling araw, kaupo ako, sabi ko, huwag na kaya akong pa-opera. Sabi ko ganun. Hindi sa natatakot ako sa operasyon, kundi kinatatakot ko yung poste,
yung afternoon, mabigat eh. Tapos yung 2 months, paglampas naman nun, pag nalampasan mo na yun, parang nagdahilan ka lang eh. Pepeklat ka lang nga. So, tapos mahaba doon sa binte, pepeklat ka lang nga. Sabi ko, wag na akong pa-opera. Pero sabi niya, mahirap yung namumuhay tayo sa takot. 3 baradong dugo. Biyaya na lang ng Diyos sa 6 na buwan na yun, nakasurvive ako. Pwedeng anytime, I can go. Kahit anong oras. 3 ugat yun. Kaya sabi ko, sige, tutuloy na natin ang operasyon. Paano ka ako kapag pagdudumi ako? Sabi ko sa misis, huhugasan kita. Sabi siya ba? Kasi iniisip ko, hindi ako makakaganon. Kasi sabi niya, kaganon daw, parang robot ka daw. Sa unang 2 linggo yata. Paano pag huhugasan kita. Pag pupulutin, wala nga pupulutin na biyuko ka, ako ang pupulot niyan. Sarap pakinggan. Kakamutan kita. Yun ang nagbibigay kalakasan sa'yo. Yung mga encouragement ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung ang dahilan nun ay dahil akong sponsor niya. Dahil alam niya, pag nawala ako, cancel ang visa niya. Kaya labis ang pag-aalala niya sa akin. Pero palagay ko naman hindi. Palagay ko naman hindi. Siguro talagang pagmamahalang. Kanina, nagpa-practice kami ng paglakad. Papractice kami ng paglakad na, ganito tayo maglalakad. Kami ganun. Punta sa salon, pagkatapos babalik dito, ganyan ka mauupo. Kung ano daw ang sasabihin niya, susundin ko. Dati kasi, nung hindi pa nadadiagnose yan, nilimitahan niya ako sa pagkain. Siya sa'yo akin naging dietitian, naging nutritionist, ano rin papakain sa akin, prutas muna ngayon. So, ganun. Ngayon sabi niya, kung ano daw ang sasabihin niya, yun ang susundin ko. Para bang magiging kalalagayan ko. Ay, naalala ko yung magiging kalalagayan ko eh. Pag sinabi niyang sit, naalala ko eh. Sit, stay. Yun kinakabahan ko. Yung post-operation eh. Intindi ng nurse ko, nakuha. Intindi yan, dietitian na, nurse pa, asawa pa, taga-sermon pa, galit na galit sa akin kapag hindi ko siya sinusunod. Alam niyo mga kapatid, ang nakita ko lang sa lesson, the grace of God revealed, andyan na, availability of God's grace. Ako'y naniniwala, kung meron man kayong pinagdadaanan din na hindi katulad ng sa akin, o maaaring mas mabigat pa kaysa akin, merong available na biyaya ang Panginoon Diyos. Nandyan na. Dahil kay Jesus yun. Simula nang tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo. Yung unmerited favor of God, yung forgiveness ng kasalanan mo, at mula noon, nahayag, grace upon grace. Doon tayo nabubuhay sa biyaya lamang ng ating pong Panginoon Diyos. Tingnan po natin ang pangalawa. The sufficiency of the grace of God. Malinaw. And He has said to me, my grace is sufficient for you. Enough. Ibig sabihin nun, sobra. Adequate. Sa iba nakalagay, adequate. Yun yung biyaya ng Diyos. Hindi kulang. Pero meron akong nakitang isang bagay. Meron akong nakitang isang binabanggit ng atin pong passage. Tingnan po natin ito. And He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore,
I am well content with weaknesses, with insults, with distress, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ang paulit-ulit na binabanggit dito, mga kapatid, weakness. Weakness. So, paano nahahayag yung sufficiency ng biyaya ng Panginoong Diyos? Kapag ka inadmit mo na ikaw ay weak, kapag ka naranasan mo yung weakness, kasi habang malakas ka, mayabang ka eh. Habang malakas ka, hindi mo, parang ang pakiramdam mo, hindi mo kailangan yung Diyos eh. Hindi mo kailangan yung biyaya ng Panginoong Diyos. Pero, mapapalitan lamang, kapag ka inadmit mo yung weakness mo, mapapalitan yung kapangyarihan mo ng kapangyarihan ng Diyos, mapapalitan mo yung strength mo ng strength ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag ka hindi mo inadmit, ano mangyayari doon? Ang mahahayag, sige, sasabihin ng Panginoong Diyos, ubusin mo, sige, maging malakas ka sa sarili mo. Hindi naman po sa pagmamayabang, pangitan nyo naman na parang hindi ako operahan eh. Ito yung braso, bicep, tricep, kahit saan mo tingnan yan. Palikpik. Meron yan. Dati akong kargador sa tren. Dati akong kargador sa palengke. Alam ng mga kapatiran yan. Nagtatrabaho ang nanay at tatay ko sa palengke. Ako yung kargador nila as early as 12 years old. Sa buong palengke ng 10th Avenue, walang tumago sa akin sa buong braso. Malakas ako. Hindi lang ako malakas kumain. Talagang malakas ako. Nung hindi pa nauuso yung kartilya, pinapasa namin ng bigas. 50 kilos yun. Pupunta dun sa lugar na paghahatiran. Pagkatapos bibigyan ka piso. Yun ang trabaho ko. Dumating ako dito. Minsan nagpamurukan bat ako. Minamasahe ako nung kabayan, lalaki. Saan ho kayong gym nagtuturo? Sabi nga nun. Di, totoo yun. Akala gym instructor ako. Hindi ko lang alam kung binanggit niya yun para magbigay ako ng malaking tip. Bigyan na rin akong 20. Dito lang, walang halong biro. May masaya ka. Saan ho kayong gym nagtuturo? Sabi sa akin, hindi ako nag-gym. Nag-exercise lang ako sa bahay. Ito lang, nag-exercise naman ako sa bahay. Physically po, sasabihin ko po sa inyo, bago dumating to, I'm strong. Sabihin ko sa inyo yan. Yung bench press ko sa bahay, kinalas ko na kanina eh. Yung bench press ko sa bahay, sinubukan kargahin ng anak kong 28 anyos. 28 years old. 50 kilos yun. Hindi gumalaw. Tanungin nyo si Cesar. Tanungin nyo. 28 anyos o yun, ha? 54 ako. Hindi gumalaw. Ispatan mo nga ako. Sabi ko, hindi mo mapagalaw. Ispatan pa kita. Bihira ka ako, kahit nasakal ka lang yan. Mano, sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi naman sa pagmalaki. Pero dito ako binaba ng Diyos. Wala akong pwedeng pagmalaking kalakasan sa Kanya. Gusto ng Diyos makita, weak ka eh. Yung weakness mo, hindi mahahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag ka pinagmamalaki mo na meron ka mga pagmamalaki. Sabi ko, dito ako dinali ng Panginoong Diyos. Pero di bale. Babalik ako. Pero mahahayag ang kapangyarihan na ng Diyos sa aking katawan. Hindi na yung sarili ko. Ay pagmamalaki ko na yung karangalan ng Diyos. Ay pagmamalaki ko na kung paano kumilos at pinagaling ako ng ating Panginoong Diyos. Yun na yun iboboost ko. Yun na ngayon ang ipagmamalaki ko sa Kanya. So mararanasan mo yung sufficiency ng grace ng Panginoong Diyos kung aaminin mo that you're weak. At
i-replace siya ng power of God, i-replace siya ng strength of God. Pero unless na hindi mo ina-admit yan, mga kapatid, ibabagsakan ng Diyos. Papakita ng Panginoong Diyos sa'yo na kailangan mo ang kanyang grasya lang. Ganun siya, Apostol Pablo. Sabi niya, para hindi ako magmapuri, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng thorn in the flesh. Siguro si Apostol Pablo, nagmamayabang din. Hindi natin alam kung sa paanong paraan. Pero, binigyan siya ng karamdaman ng Panginoon upang mahayag ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos. The purpose of the grace of God, malinaw naman, mga kapatid, kung ano ang purpose ng grasya ng Panginoong Diyos. For Christ's sake. Alang-alang kay Kristo. At sabi sa Philippians chapter 1 verse 20, sinabi si Apostol Pablo rin ang nagsabi, according to my earnest expectation and hope that I will not put to shame in anything, but that with all boldness Christ will even now as always be exalted in my body. Ito yung purpose ng Panginoong Diyos. Para makita ng maraming mga bansa, para maging halimbawa tayo ng maraming mga bansa, ng mga tao sa ating kapaligiran, ng mga hindi mananampalataya. Na tanging kay Kristo, kung hindi kay Kristo, kung wala si Kristo sa buhay natin, kung wala yung grasya ng ating Panginoong Kristo sa buhay po natin, wala po tayo. Yun ang purpose ng grace ng Panginoong Diyos. Kaya niya, nais maranasan natin ang kanyang grasya. Doon lang tayo magtiwala. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalakasan, karunungan, kundi sa biyaya lamang ng ating pong Panginoon. Yan nga sabi doon sa isinimulan nating quotation, every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in your life. Sabi nila, isang nag-encourage sa akin, sabi nila, Pastor, yung o-opera sa'yo, yun ang pinakamagaling sa buong, ayaw ko, Abu Dhabi o UAE. Pinakamagaling ikaya. Panlimang Pilipino na kayo na o-opera. Pang-anim, o yung 5, kalalabas lang, buhay naman lahat. So, yung pang-anim na o-operahan yan. Pero ayoko magtiwala sa, ayoko na eh. Ayoko na magtiwala sa tao, kundi tanging sa Diyos lang. Sa patnubay ng Panginoong Diyos, bigyan siya ng wisdom, bigyan siya ng guidance ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, si MacArthur ay inantay ng mga Pilipino nung sabihin niyang, I shall return. Si Fernando Po Jr. ay inantay ng mga alipin ni Lizardo sa ang pagbabalik ng Panday. Sana antayin niyo rin po ako makalampas ang 2 buwan. Tayo po yumuko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga pagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aking buhay ay ginagawa mong halimbawa upang mahayag ang iyong karangalan, mahayag ang iyong grasya, Panginoon, mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran. Salamat sa kanilang mga panalangin. Salamat sa TGIS worship service na ito. Salamat sa patuloy na pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat sa paglago namin sa aming pong pananampalataya. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na magpatuloy po kami sa pagdalo sa mga gawain. Samahan mo po ako, Panginoon, sa operasyon na aking pagdadaanan at makabalik ako rito, Panginoon. Ipagmamalaki ko ang iyong biyaya sa aking buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us now.